Magandang hapon, mga bata. Ako pala si Sir Jara. Ngayon sa ating pag-aaral para sa Agriculture and Fishery Arts or Alpha 5, Term 1, Week 9. Para sa unang markahan, kasyam na linggo, unang araw. Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano makatutulong ang pagiging responsable sa pag-iwas sa mga panganib ng pag-aalaga ng poultry animals? Ano ang maaari mong gawin upang mapanatiling malusog at ligtas ang parehong poultry animals at tao sa inyong paligid? Kung ikaw ay mag-aalaga ng poultry animals, anong paraan ng wage management ang pipiliin mo at bakit? Okay. So ngayon naman, dadako tayo sa mga posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. Katulad ng pag-aalaga ng mga halaman, ang pag-aalaga ng mga poultry animals ay mayroon ding kalakip na panganib. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Una, sakit at impeksyon. Kadalasang nangyayari kapag kulang sa kalinisan o hindi maayos ang iyong pag-aalaga. Kapag nagkasakit ang isa sa mga alaga, dapat itong ihiwalay para hindi mahawa ang iba. Pangalawa, kalusugan ng tao. Ang hindi maayos na pag-aalaga sa mga poultry animals ay maaari ring makaapekto sa kalusugan ng mga tao. Maaari itong magdulot ng allergy at respiratory diseases. Pangatlo, pagkontrol sa mga peste. Ang peste, tulad ng daga, ay maaaring magdala ng sakit sa mga poultry animals. Maaari nitong atakihin at kainin ang mga poultry animals. Kaapat, pagkawala ng kita. Ito ay dahil sa iba-ibang presyo sa merkado at magkakaroon ng disease outbreak sa mga poultry animals tulad ng bird flu. Kalima, waste management. Ang hindi tamang pamamahala sa mga dumi at iba pang basura ay maaaring magdulot ng polusyon sa lupa, hangin at tubig. Bitamina. Ang bitamina ay isang pangkat ng mga organikong compound na kailangan ng manok. Bitamina. Sa kabila ng mababang antas ng pangangailangan, ang mga bitamina ay mahalaga para sa normal na paggana ng katawan, paglaki at pagpaparami. Ang kakulangan ng isa o higit pa mga bitamina ay maaaring humantong sa bilang ng mga sakit o syndrome. Ang mga bitamina ay nahahati sa dalawang kategorya, natutunaw sa taba at natutunaw sa tubig. Ang mga fat-soluble na bitamina ay A, D, E, at K. Bitamina A ay kinakailangan para sa normal na paglaki at pag-unlad ng epithelial tissue, balat at mga lining ng digestive, reproductive at respiratory tracts at reproduction. Bitamina D3 ay kinakailangan para sa normal at na paglaki, pagbuo ng buto at pagbuo ng balat ng itlog. Bitamina K ay mahalaga para sa pagbuo ng namuong dugo, kasama sa mga bitamina na nalulusaw sa tubig, ang bitamina C at ang mga bitamina B. Bitamina B ay para sa metabolic function, kabilang ang metabolismo ng enerhiya. Kasama sa mga bitamina B ang bitamina B12, biotin, folacin,
niacin, pantothenic acid, pyridosine, riboflavin, at thiamine. Ang manok ay maaaring gumawa ng mga bitamina C, kaya walang kinakailangang dietary na itinatag para sa bitamina na ito. Ang suplemento ng bitamina C, gayunpaman, ay pinakita na kapaki-pakinabang kapag ang mga ibon ay na-stress. Ang ilang mga bitamina ay ginawa ng mga microorganism sa digestive tract. Bitamina D ay maaaring gawin kapag ang sikat ng araw ay tumama sa balat ng ibon. Ang iba pang mga bitamina ay dapat ibigay dahil hindi sila nabuo ng mga ibon. Maraming mahahalagang bitamina ang bahagyang ibinibigay ng mga sangkap ng feed tulad ng alfalfa meal at mga distiller dried soluble. Ang isang premix ng bitamina ay karaniwang ginagamit upang mapalitan ang mga pabago-bagong antas ng mga bitamina na natural na matatagpuan sa pagkain at upang matiyak ang sapat na antas ng lahat ng bitamina. Paano naman ang pagsugpo sa sakit ng poultry animals waste management? Dapat may gamot o bakuna ang mga alaga upang makaiwas sa mga sakit. Siguraduhin ding malinis ang kanilang mga kulungan. Kailangan ding i-disinfect ang mga kagamitan, kulungan para di lumaganap ang sakit. Mainam ding babakunahan o bigyan ng gamot ang alagang may sakit. Narito ang ilang paraan upang mapakinabangan at maiwasan ang sakit dulot ng waste management. Una, pag-compost. Ito ay paraan na kung saan ang mga bagay na nabubulok tulad ng mga dumi ng hayop, dahon, balat ng prutas, damo at iba pa at pinagsasama-sama at ginagamitan ng proseso. Ang dumi ng manok ay partikular na mayaman sa nitrogen, isang mahalagang elemento para sa paglago ng halaman. Pangalawa, produksyon ng biogas. Ang paggamit ng biogas mula sa basura ng manok ay isang revolusyonaryong diskarte sa pamamahala ng basura at produksyon ng enerhiya. Ang biodigester ay isang pangunahing bahagi sa prosesong ito na nagpapadali sa anaerobic panunaw ng organic matter, kabilang ang mga dumi ng manok. Katlo, makabagong feed ng hayop. Ang pagre-recycle ng mga dumi ng manok sa feed ng hayop ay isang madiskarteng paraan para matugunan ang dalawang hamon ng sabay-sabay, waste management at feed cost. Ang proseso ng nagsasangkot ng maingat na composting at pagproseso upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng recycled feed. Dadako na tayo sa pagtataya. Ipagpalagay natin na sa susunod na buwan, ikaw ay mag-aalaga ng mga poultry animals. Ang tanong, anong mga hakbang ang iyong gagawin upang mapagandaan ang iyong pangangalaga o pangangalaga ng poultry animals? Pinalawak na oportunidad. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang isinasaad. Ang unang letra ng sagot ay binigay sa siyang gabay sa pagsagot. Ito ay ginagamit para sa mga sisiw mula kapanganakan hanggang sa mga ilang linggo gulang. Ang mga manok ay malayang nakakagala sa isang mas malaking espasyo o bukid. Ang sahig ng pabahay ay may makapal na layer ng litter materials tulad ng ipa, dayami o sawdust. Ginagamit para sa mga inahing manok na nangitlog
Ang sahig ng pabahay ay gawa sa mga slats o kahoy, bakal na may espasyo sa pagitan. Ito ay ginagamit para sa mga manok na nasa pagitan ng brooding stage at laying stage o slaughter age. Ito ay sa mga manok na pinalalaki para sa karne. Ginagamit ito para sa mga layer na manok kung saan sila ay nakalagay sa maliit na kulungan. At diyan nagtatapos ang unang araw ng pag-aaral natin